Boss, na-check natin yung motor, talagang open na siya. Hindi na po pwede, kaya kailangan na natin magpalit ng motor. Ito yung motor niya. Tapos napansin natin yung matigas yung ano niya, bushing, dahil dito ayan, nagkaroon na ng umido. So pagka ganyan, kailangan na talaga palitan yung shafting at saka bushing niya, kasi ano na yan, kinain na yung bakal. So parang natuyuan siya ng langis, kinain yung bakal. So may tama na yung pinaka shafting niya, kaya kailangan natin palitan. So ngayon ang papalitan natin dito ay bushing, shafting at saka yung motor, para gumana siya uli, bumalik yung dati niyang normal na andar. So maghanap tayo ng motor na sa stock ko, yung mga naka-rewind na. Meron na kaming gawa dito ng mga naka-rewind. Tingnan ko kung mayroon kaming stock na ito, kasi depende yan sa ang motor, kasi depende sa kapal nito, yung bakal na to. Meron itong manipis, meron makapal, may katamtaman lang, at yung butas may medium, big hole, small hole, at saka yung special na sinasabi. So ito, hanapan natin kung meron tayong stock na ganito yung motor. Saglit lang hanap tayo. So ito na, meron tayong nakita na kaparehas, pero check ko muna kung talagang parehas na parehas. Parehas naman yung kapal, ayan, parehas naman siya. So i-check na lang yung butas kung magkatugma para isalpak natin. Pero bago natin isalpak, siyempre konting linis, palit ng bushing, shafting. So ito boss, parehas na parehas, pati yung butas parehas. Subukan natin. Ayan, ayan, tingnan natin kung magkakasya siya. So ayun, okay, kasyang kasya. So tamang-tama lang yan boss. Ayan po ang saktong-saktong motor para dito. Mapapansin nyo, lapit na nga itong gilid na to, kailangan yan parang papel lang ang kasyang-kasya dyan sa gilid na yan. Hindi pwedeng sobrang luwag, hindi rin pwedeng masikip. Kailangan yung parang papel lang, yun lang ang distansya. Yun yung tama ng motor para sa kanya. So iwa-wiring na natin to papunta sa switch at papunta sa capacitor. So ito yung dalawang dilaw na to, ito yung sa capacitor. Ayan, papunta sa capacitor yan. At yung ito naman na kulay green ay ito yung line, ito sa power. Ayan. At itong kulay white ay number 1, number 2 ang black, at number 3 naman yung red. Papunta yan sa mga switch natin dito. Ayan, dito yung 1, 2, 3 na yan. So kakabit mo muna yung wiring. So ayan mga boss, napalitan na natin yung pinaka-bushing nya. Bago na yan yung bushing. Yung bushing nya na yan nasa gitna. Yan yung bushing. Bali ito yung shafting. Nakahanap na rin ako ng pamalit. Ayan, okay na yung shafting. Ito yung shafting. Tapos ito yung motor natin. Ayan. Salpak lang natin.
So ayan na mga boss, naikabit na natin yung motor. Ayan na siya. Tapos pagka gumawa kasi ako ng electric fan, pagka sinasabay ko na yung capacitor. Kasi kung minsan yung capacitor bumababa na yung value, mahina na siya. Kaya mas maganda yung bago, talaga sakto yung value niya. So ito boss, yung mga wire na yan, kaya nakaganyan yan, pinipilipit ko talaga ng tape para malinis tingnan, hindi siya magulo. Kaya kung kayo gumawa, kailangan siguraduhin nyo na maganda tingnan o kaya malinis, kasi pangit yung salapat yung wire o kaya nag-iigis-igis yung mga wire. Kaya dapat siguraduhin nyo na malinis. Okay. Pagka nagkabit pala kayo mga boss ng mga bushing at saka ng motor, kailangan i-check nyo muna maigi bago nyo wiringan. Bago nyo wiringan yung papunta dun sa switch. Kasi baka mamaya matigas pa to yung pinaka-shafting nya. Kaya kailangan pag inikot mo ng kamay mo, iikot siya kaya nag-i-spin. Sabihin na free wheel yan, wala nang problema, sakto lang yan, yan ang tamang Tapos checkin mo kung may konting alog. Ngayon pagka sa tingin mo okay na, free wheel na siya, naikabit mo na yung 4 na tornilyo rito, tapos ng capacitor, pwede mo na siyang itap ngayon dito sa switch yung wire para matesting na natin kung aandar na siya. So ito na yung wire, tumagos na siya rito galing dun sa motor. Bali pinatagos ko na siya. Ayan, pumunta na dito sa ilalim. Dito mo ngayon yan ikakabit sa wiring na to. So may pindutan ng 1, 2, 3. So sana mga boss, nakalimutan ko linisin. Ito medyo malikabok pa. Ayan. Okay. Ayan na, malinis na siya. Ngayon, tatanggalin natin itong lumang wiring para maitap natin dito yung bago. Tanggalin ko lang itong mga luma para maikabit dito yung bago. Ayan mga boss, malinis na. Wala na yung lumang wiring. So, ganito ang connection nito. Ito yung number 3. Ito yung dito may kakabit yung number 3, number 2, number 1. So ang number 3 natin ay red, dapat dito yan. Yung number 2 natin ay black. So dito dapat sa gitna yung black na yan. Tapos yung white na yan dito sa number 1. Ayan, ganyan ang connection yan mga boss. Kasi itong kulay green dito yan sa line. Dito may kakabit yan sa line. Papunta sa saksakan yan. Saksakan. Ayan dito yan. Yung green na yan dito. So ganun lang mga boss. Teka lang, hihinangan ko lang, nag-iisang kamay lang ako, wala akong cameraman, kaya nahirapan ako mag-video. So ayan na mga boss, na-wiring ko na. Bali nakakabit na lahat yung mga wire, balot na lang ang kulang. Ito yung 3, ito yung 2, ito yung 1. Dito yan sa switch sa 3, 2, 1, 0, 0, 1, 3. So ngayon, ito pala yung pagkabit ng capacitor. Yung dilaw na yan, nakabit mo lang dyan yung dalawang linya ng capacitor sa dilaw. Yellow yan. Ayan. Yun. Ganun lang yung pagkabit ng capacitor.
Hanapin mo lang yung dalawang wire na yellow, doon may tatap sa capacitor. Okay, so testing natin mga boss kung umaandar na siya. So ayan na, no, na-testing na natin, na-wiring ko na. Ito yung number 3, ito yung number 2, ito yung 1, ito yung line, yung green papunta sa saksakan. Yan, dito yan, saksakan yung isa. Tapos pumasok yan papunta sa motor. Ayan na siya. Ito yung switch, yung 1, 2, 3. Yan.